Hello po ulit ma'am. Ask ko lang, need pa ba gumawa ng flight itinerary? Sa June na po kasi flight ko. Sana masagot po ulit. God bless. Hello Marilyn, salamat sa comment mo. So gusto ko lang explain, yung flight itinerary is, yun na po yung ticket natin. And kapag sinabi naman natin itinerary lang, yun po yung ticket natin, yung hotel booking, and also yung listahan ng mga information kung ano po yung mga activities na gagawin natin sa ibang bansa, and also yung location. Yun po yung detailed itinerary. So ano ba yung flight itinerary? Yung flight itinerary ay yun na po yung ticket natin. Yung ticket natin from the Philippines to another country, and yung ticket natin pabalik sa Pilipinas. So, kailangan ba natin yon? Yes, kailangan po natin ng flight itinerary, or sabihin na nating return ticket. Kailangan po natin yon kapag once na yung travel natin, yung purpose ng travel natin ay to visit or tourist. Yung mga short stay visa, kailangan po talaga ng return ticket. And kapag sabihin naman natin itinerary lang or detailed itinerary, so pwede na po nating ipasok doon yung hotel booking, and then yung listahan kung ano-ano yung mga activities na gagawin natin, and yung location ng mga pupuntahan natin sa destination natin. So again, kailangan po natin mag-provide ng return ticket and hotel booking. Isa po talaga yon sa nire-required ng immigration once na ang travel natin ay for tourist or visit. Pero kapag, for example, meron tayong relatives or friends sa ibang bansa and doon tayo mag-i-stay sa kanila, so pwede na pong walang hotel booking. Invitation letter na lang po yung ipo-provide natin or ipapakita natin sa immigration. So now the question, kailangan ba talaga ng detailed itinerary? So, ayun nga, yung detailed itinerary, yun na yung detailed activities or list of activities na gagawin natin sa ibang bansa. So, kailangan ba talaga yun? Hindi po yun siya necessary. Pero, makakatulong po yun siya as supporting documents. Pwede po natin yun gamitin, pwede natin yun i-provide sa Philippine Immigration to prove our purpose of travel. So, mas maganda po actually na meron tayong detailed itinerary. Kasi doon makikita ng immigration kung ano ba talaga yung mga gagawin natin sa ibang bansa. Doon natin ma-prove sa immigration yung purpose of travel natin. So, hindi naman po mahirap gumawa ng detailed itinerary. So, ang nakasulat lang po talaga sa detailed itinerary ay petsa, and then yung mga activities na gagawin, and then yung location. So, ganito po yung sample ng detailed itinerary.